Ayan! Oh, gumalaw. Good morning! Ayan, kamusta po kayong lahat? Isang magandang umaga, tanghali at gabi sa ating lahat. Ayan! Hello, hello! Oh, narinig niyo yun? May manok. Dahil dito sa amin, madaming manok. Bukod sa ibon, madaming manok. Ayan. Good morning! Isang magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan ko, saan man tayo sulok ng mundo. Ayan, magandang gabi po, nananghalian. Ano ba ang lahat? Sinong na-excite kahapon? Sinong nag-abang kahapon? Nako, trending na naman kahapon si LB Vergara at ang kanyang dating amo na si Franz Ruiz. Nako, wala ka ibang makikita kahapon kundi puro LB Vergara dahil kaabang-abangan naman itong pangyayari, itong nangyayari sa Senate hearing kahapon dahil ang daming naganap, ang daming cast na dumating, ang daming mga kung ano-ano mga dala-dala to si Franz Ruiz, sandamakbak na abogado at siya ay nagkautal-utal na halos lumubog na sa kamunoy dahil sa kahihiyan. Hindi niya na alam kung anong isasagot niya dahil siya ay ipit na kay Jinggoy Estrada. Ayun, Senator Jinggoy Estrada. Ang Senator Francis Tolentino, ayan, ang gagaling nyo. Clap tayo dyan. Alam ni Franz Ruiz kung ano yung mga isasagot niya hanggang si Senator Jinggoy Estrada ay na-high blood na sa kanya. Pati ang mga tanong sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na bakit ganun siya kalupit sa kapwa natin kababayan. Bakit ba ang lupit? Tama naman tanong ni Senator Bato, bakit ba ang lupit mo sa iyong mga kasambahay? Anong meron sa'yo? Pero lahat yon hindi niya masagot ng diretso. Lahat yon hindi niya matanggap na siya ay gumawa. Hindi niya sinabi na siya ang gumawa. Lahat nun, tinuturo niya sa mga dati niyang tauhan. Ako, lumalabas na ang bait-bait Ruiz dahil hindi niya ginawa lahat yon. Ang tinuturo niya? Sino ba yon? JM at Patrick. Ayan, kung sino-sino na mga tinuturo, so sino na siya doon? Siya na ang pinakamabait na amo dahil hindi niya tinatanggap yon. Hindi niya inaamin, ayun ang pinakamagandang word doon. Hindi niya inaamin sa sarili niya na ginawa niya yon kay LB. Ayun, sina JM at Patrick daw. Hanggang sa si Senator Jinggoy Estrada ay na-high blood na at biglang napasigaw sa kanya. Ngayon, ang labas, hindi na nakauwi ang lola mo. Kulong sa Senado. Ayan, hindi lang yan. Baka mamaya, diretso ka na sa city jail. Nako, madaming matutuwa. Ayan, panoorin natin ang mga tensyon na naganap kahapon sa Senate hearing tungkol kay Franz Ruiz at sa kanyang mga dating tauhan. Panoorin natin to. Kaya kita dadalhin. Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate Kat, magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun. Wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. Ay di ka patulong-tulong na lang po ako. Sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling Elvin, narinig niyo ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan Yung ka raw po ng sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag nakatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buhat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusweldohan. Okay, strike one. with the provision of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa iyo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So may pasabi ba sa inyo sa Batangas City doon sa bahay ng anak na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck daw po niya po ako. Ano ka sinabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yun? Saan yung Palyokan? Sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon, sinabi kung magtatagal ka doon.
Wala. Wala po. So, sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So, ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, yung opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria Pe mo. At sino Maria Pe? Ito pong, Yung katabi mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City. opo. Ayun, nagluluto ka. Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So, ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pinagamot? Opo. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue. But just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LV po, ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi Nasasapok? sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Hmm. Tapos po, naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yan? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Ang Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain, nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine niya ng kwento nila sa akin kasi wala din po ako, nasa kwarto nga po kami, ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit Kung sakasakali, quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? O, kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa saktan ng kanyang mga kasamahan. so Ayon my sa'yo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po, nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Second day mo lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi mo Kasi na. po, hindi kasi tindahan nga po, kasi Your Honor, ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So, po ako ibig mo may bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapauwi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa, kasi kumbaga po, Kung sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi pa, on hindi- the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak. Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000, nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Eh bakit mo inaalok na sweldo ng 5,000? Oh, Pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, eh di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinapalayas mo na siya. Correct? Ay, bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day. Kasasabi mo lang ha? Opo, ayaw niya- Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke. 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba yun? Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019. Sinabi mo, sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit may ino-offeran? Eh siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. Sabi po ng Okay. ganun. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya.
Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At the time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya Hindi na para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, eh di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi ng totoo? Dapat pag ganun dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, eh dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa ang ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Honor. Oh, tapos hindi mo pinagamot, nung malaman mo may problema sa pag-iisip, nung nakiusap sa'yo, pinayagan mo lang, tapos binaba mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binaba mo sweldo? Dahil sabi mo pinapauwi mo ayaw niya kaya binaba mo sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po dun sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc. Doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasama ko sa doktor, and then, depende kung ano sabi ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo cargo. Kasi nga, tinimbre mo at itinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Yan din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka? Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng lapas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? Oh, magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yun, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time, O dito rin dapat, everything is recorded. nung time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy buhay ng tao dito pinag-usapan natin. Kung sa pera ka, wala, may time ka na mag-record. Pero pag taong pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy. Thank you. With the permission of our dear colleagues here, we are about to have the executive session unless there are still... Marami po ang tanong, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers, Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot mo na 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dila sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Senator Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo pa, nakinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin.
So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Di ba sa nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain? Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotect kami anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kuha mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay. Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Ay tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Tiwala Regardless, na po ako. diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niya kung anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yun? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo alam na hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat huwag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be undergoing, she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami our po. executive session? Madam Franz. Senator Jinggoy, Senator De La Rosa, Mr. Chairman, take the floor. with permission of Senator Go ahead, Jinggoy, go ahead. isa lang sana para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LB? Obserbahan ba nyo na May parang buang-buang. may sira sa ulo? Wala LB? Ha? Hindi po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Hindi po. Ikaw, John Mark, Hindi rin po. ikaw, Dudong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuwers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Okay, thank you. For the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog, sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, nung tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo ka kay Patrick, huwag na kay Aling LV pa. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod. Oo. Hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo ba? yun. Ha? Hindi po totoo. Kinabubulanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LB. Pinagbigyan naman po naman ang Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila. Total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay?
Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta nakita ko Ayoko lang- ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? Wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng gano'n na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, na nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May kung mayroon man. Pangalawang araw. Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat? sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa pa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay. parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 days? Opo. Ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor. Okay, Kaya bilang amo, hindi mo siya tinanong. hindi na ako nagusyoso ng buhay nila. Nung pumasok sa bahay niyo, no? sa trabaho niya, nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan? May mga sugat na siya sa katawan? Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Senator Estrada, Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato de la Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Usa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended. Pagdating niyan, hindi na pwede ha, makasira. Magbentanan niyo yung mga frame mo. Meron pa yun na. Kawang na. Ayun na nga. Binitbit na si Madam Franz Ruiz sa kanyang bagong tirahan sa loob ng Senado kasama ang kanyang asawa. Ayan na nga bang sinasabi ko. Gigil mo ako. Sinungaling ka kasi. Ayaw mo pang aminin. Ano ba naman mag-sorry ka baka sakaling bumaba pa ang iyong kasalanan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa. Sumusubaybay sa aking channel. Ingat po kayong lahat. God bless po. Bye!